Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Binibining Stephanie Almerol Mejias, isang BE-Ed 3 student ng Baiso, Calape. At ngayon, ako ay magpapakitang turo sa asignaturang Araling Panlipunan, Baitang 3. Ang aking paksa ay Infrastruktura. Ang aking kasanayan ay natutukoy ang mga infrastruktura tulad ng daanan o kalsada, palengke at tulay ng mga lalawigan at naipaliliwanag ang kahalagahan nito sa kabuhayan. At ang aking mga layunin ay: una, natutukoy ang mga infrastruktura mula sa kahulugan o gamit nito. Pangalawa, kaguguhit ng isang infrastruktura na makikita sa kanilang lugar. At ang pangatlo ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga infrastruktura sa kabuhayan ng mga tao. Magandang hapon mga bata! Magandang hapon, teacher! Sige, magsitayo kayo para sa ating panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon mga bata! Magandang hapon, teacher! Bago kayo magsiyok po, pakipulot muna ang mga dumi sa ilalim ng inyong lamesa at pakilagay sa ating basurahan. Okay, maraming salamat. So ngayon, itatala ko ang lumiban at dumalo sa ating klase. Kapag tinawag ko ang inyong mga pangalan, pumalakpak kayo ng 2 beses. Okay, Ariana. Okay, very good. Mayang. Okay, very good. So, ako ay natutuwa dahil kayo ay nanditong lahat sa aking klase. So, ngayon naman, bago ang ating talakayan, mga bata, nakakain na ba kayo ng inyong pananghalian? Yes! Okay, mabuti. So ngayon, napapansin ko na kayo ay medyo matamlay. So magkakaroon tayo ng energizer. So familiar ba kayo sa energizer na watermelon, papaya, banana, fruit salad? Familiar o hindi? Ay! Okay, so gusto ko magsitayo muna kayo para gawin natin ang ating energizer. So ang mechanics ng ating energizer ay mabilis, mas mabilis at pinakamabilis ang pagkanta nito at pagsayaw. Okay, naintindihan ba mga bata? Yes! Okay. So 1, 2, 3, sige. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. Sige, mas mabilis. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. Okay, pinakamabilis. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. Okay! Na-energize na ba kayo mga bata? Yes! Okay, maaari na kayong magsiupo. Ngayon naman, bago ang ating talakayan, ay ipapaalam ko muna sa inyo ang aking patakaran sa loob ng ating klase. So, basahin! Mga patakaran sa klase. Makinig na mabuti at sumunod sa mga panuto. Okay, pangalawa. Maging mabait, magalang at marespeto sa kapwa. Okay, pangatlo. Gawin ang mga aktibidad at takdang aralin at ipasa sa takdang panahon. Pang-apat. Ugaliing pumasok sa klase sa tamang oras. At pang-5. Dapat laging masaya. Okay. Yan ang aking mga patakaran sa loob ng ating klase at sanay ito inyong pakatandaan. Naintindihan ba mga bata? Yes! Okay. So ngayon, tayo ay magbabalik-aral. So nakaraang Biyernes,
Biyernes, nagkaroon tayo ng talakayan patungkol sa pakikipagkalakalan. So, ano nga ba ang pakikipagkalakalan mga bata? Okay, magaling. Ito ay tungkol sa pagkikipagpalitan, pagbili at pagtitinda ng mga produkto o serbisyo. So, para sa inyo, ano nga yung mga halimbawa ng mga kalakal? Yung mga pagkain, alahas, mga bagay, at marami pang iba. Okay. So, ngayon naman, tayo ay dadako na sa bago nating talakayan. Pero bago iyon, meron tayong gawain. Ito ay tinatawag na picture puzzle. So, ang gagawin ninyo ay hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang pangkat 1 at pangkat 2. Itong mga ginupit na mga larawan sa loob nitong envelope ay inyong bubuuin. At pagkatapos ay sasabihin ninyo kung ano ang inyong nabuo. Okay, naintindihan ba mga bata? Yes! Okay. So, pangkat 1, pangkat 2. Okay, maaari nyo nang kunin ang mga ginupit na mga larawan at buuin ito. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Okay, buuin nyo na. Nakabuo na ba? Okay, may 2 nang nabuo ang pangkat 1. Ang pangkat 2. Okay, bumubuo pa rin. Okay. May nabuo na ang pangkat 2. Bibigyan ko kayo ng clue class. Dapat yung nasa gilid ay magkakaparihas. Magiging ganito. Yun ang clue para madali nyo silang mabuo. Yung pangkat 1, marami nang nabuo. Pangkat 2. 2 na. Okay, meron na lang kayong 3 minuto para buuin. Okay, magaling pangkat 1. Nabuo na ang kanilang larawan. Okay, hintayin muna natin ang pangkat 2. Tingnan mabuti ang mga larawan. Okay, meron na lang 2 minuto. Okay, malapit na ang pangkat 2. Okay, 1 minuto na lang. Okay, magaling pangkat 2. Natapos na ang pangkat 2. So, pangkat 1, tumayo kayo at sabihin kung ano ang nabuo ninyong larawan. Kalsada. Okay, ano ito? Kalsada. So, itong pangkat 2, anong larawan ang nabuo ninyo? Magulay. Mga gulay. So, mga gulay. Saan ba nakikita ang mga gulay? Sa palengke. Okay. So, palengke ang larawan na inyong nabuo. Okay, palakpakan ninyo yung mga sarili. At bibigyan ko kayo ng happy face dahil nagawa ninyo ng maayos ang ating activity. So, ngayon naman, dumako tayo sa bagong activity. Tatawag ako ng pangalan ninyo o di kaya maaari kayong magboluntaryo. Meron ako ditong pocket chart. O magsiupo na kayo. Meron ako ditong pocket chart. At sa mga larawan na ito ay
pakichart kung saan ito ay nabibilang sa kanilang description. Naintindihan ba mga bata? Yes. Okay. So, ang una akong tatawagin ay si Almalin. Okay, halika Almalin. Itong larawan na ito, lagay mo kung saan nabibilang ang larawan na yan. Ano bang nasa larawan? Ito ba? Maraming tao na nagmamaneho ng sasakyan, maraming tao at mga pagkain na tinitinda at binibili, maraming tao na tumatawid papunta sa kabila. Okay? Nilagay mo sa, maaari ka nang umupo, Almalin. Inilagay mo sa maraming tao at mga pagkain na itinitinda at binibili. Tama ba siya, mga bata? Yes. Okay, magaling, Almalin. Ngayon naman, si Ariana. Ito. Saan yan? Okay, maraming tao na nagmamaneho ng mga sasakyan. Tama ba siya, mga bata? Yes. Okay, magaling. At ito ay dito. So ngayon, ano ba itong nasa larawan? Marami sa mga sasakyan. O anong tawag sa lugar na ito? Ito ay kalsada o daanan. Ito. Palengke. Okay, magaling. Palengke. At itong ikatlo, Kalsada. kalsada o maaaring kalsada, pero ito ay tulay. So, ginagamit natin ang tulay para tayo ay makatawid sa kabilang daan. Okay, magaling mga bata. Ngayon naman, mga bata, meron ako dito mga larawan. Ang gagawin ninyo ay papangalanan ninyo ito. Intindihan ba? Yes. Okay. Ito. Palengke. Ito. Tulay. Ito naman, Kalsada. bago ko itatalakay ang ating paksa ngayon, mula sa ating ginawa kanina, yung nagbumuo kayo ng mga larawan, sumagot kayo dito. Ano ba ang mahihinuhan ninyo sa ating ginawa? May ideya ba kayo? Meron o wala? Wala? Okay, wala. So, ang tawag sa mga iyon ay mga infrastruktura. So, familiar ba kayo sa salitang infrastruktura? Hindi. So, parang bago sa inyo yung salitang iyon. Pero, ang mga infrastruktura, mga bata, ito yung mga nakikita nating mga kalsada, mga tulay, mga palengke. Yun ang mga infrastruktura. Okay, magaling. Ngayon naman, maitatanong ako. Kayo ba, kung bumibili kayo ng pagkain, saan nyo ba binibili ang inyong mga pagkain? Sa palengke. Okay, magaling. Kung kayo ay pupunta ng paaralan, saan kayo dumadaan? Sa kalsada. Okay, magaling. So ngayon, atin nang tatalakayin ang infrastruktura. Okay. Kita niyo ba mga bata? Yes. Okay, mabuti. So ano ba ang infrastruktura mga bata? May ideya ba kayo? Okay, tumayo ka, Ariana. Makikita ang mga kalsada at palengke. Okay, very good. Magaling, Ariana. Makikita. O, ito yung mga kalsada, palengke at mga tulay na ating makikita sa ating mga lugar. Okay. Ngayon, ano ang infrastruktura? So, basahin mga bata. Infrastruktura. Infrastruktura. Okay, basahin ang kahulugan. Ito ang mga daanan o kalsada, mga palengke at mga tulay At iba pa. iba pa na ginawa ng pamahalaan gamit ang pundong ating binabayad sa ating mga buwis. Okay. Maaari mo bang ipaliwanag ito, Ariana? Okay, tumayo ka, Ariana.
Paliwanag mo lang kung anong nakasaad dito. Ito yung mga Ito yung mga infrastruktura. okay, na halimbawa ay Makikita ang mga palengke at mga tulay. okay, very good. Thank you sa iyong sagot, Ariana. So, ang infrastruktura mga bata, ito yung mga kalsada na nakikita natin, mga palengke na pinupuntahan natin para bumili ng mga pagkain o magtinda doon, at mga tulay kung saan dumadaan ang mga tao. Ito ay ipinatayo ng ating pamahalaan para may magamit ang mga tao o di kaya sa kanilang pangkabuhayan. Ito ay nagmula sa ating mga buwis. Okay, magaling. Ikalawang description ng infrastruktura. Ito ang nagpapadali upang ang mga kalakal ay madala sa iba't ibang lalawigan o nakakatulong para sa mas mabilis na palitan at pagbibigay ng produkto at serbisyo. So, na-imagine nyo ba, class, kung anong kahalagahan ng infrastruktura? Di ba, pag nakikita natin, pag pumupunta tayo ng kalsada, di ba may mga nakikita tayo mga sasakyan na nagdadala ng mga tinda. Oh, yung mga idinadala nila sa kabilang o sa ibang lugar para doon sila magbigay ng kanilang serbisyo o di kaya kanilang kalakal. So, yon ang infrastruktura. Ano nga ang infrastruktura? Okay? Ito ang mga Ito ang daanan. ng kalsada ng mga palengke at mga tulay at iba pa. Okay. Ngayon naman, dumako tayo sa mga halimbawa ng infrastruktura. Sa tingin nyo, ano-ano ang mga infrastruktura? Kalsada, palengke, At tulay. okay, magaling. Mga infrastruktura na mahalaga sa kabuhayan ay ang kalsada, palengke, at tulay. Ngayon naman, sa tingin nyo, para sa inyo ha, sarili ninyong ideya, ano kaya ang kahalagahan ng infrastruktura sa kabuhayan ng mga tao? Ano bang naitutulong ng mga kalsada, ng mga palengke, ng tulay sa mga tao? Yon. Ang tulay ay para makatawid sa kabila. Okay, ikaw naman? Ang palengke ay para Para? makabili at makapabenta. Okay, very good. So, basahin ang kalsada. Ito ang nagpapadali sa pag-aangkat at pagdadala ng mga produkto mula sa ibang lugar patungo sa isang lugar. So, ano nga ulit ang nagdadala ng produkto o pag-aangkat ng produkto mula sa isang lugar patungo sa isang lugar? Kalsada, Okay. Sunod, palengke. Dito kumukuha ng pwesto ang mga tao para magtayo ng negosyo at makatinda ng kanilang mga produkto tulad ng mga gulay, prutas, mga karne, isda at iba pa. So, napansin nyo ba, class? Kayo, pag pumupunta kayo ng Kalapi Market tuwing Huwebes, di ba tabo na siya? Oh. So, unsa may napansin niyo sa palengke? So, ano bang napapansin niyo sa palengke ng Kalapi? Maraming nagtitinda. Okay, very good. So, ang Kalapi, o ang palengke, dito natin itinitinda yung mga produkto natin. Dito din tayo bumibili. O, in short, dito tayo nagkakaroon ng kalakal. Okay. Ano nga, saan na natin binibili o binibinta ang ating mga produkto? Palengke. Okay, very good. Last, at ang huli ay ang Tulay. Nagpapadali sa pagpapadala sa mga lokal na produkto papunta sa mga lokal na pamilihan. So, class, dito sa tulay, ano bang kaibahan ng tulay at ng kalsada? Ang tulay ay para tawiran ng mga tao sa kabila. O, hindi class naman, ito yung kaibahan ng tulay at ng kalsada. Sa kalsada, ito ay konkreto, simentado, kung saan maraming sasakyan tulad ng mga may 4 ang gulong na nagdadala ng mga produkto.
Pero dito sa tulay, ang kalimitan, ang kahalagahan nito ay para hindi na tumawid ang tao gamit ang mga bangka. For example, halimbawa, kapag ang tatawiran ay may ilog, ano bang kailangan natin para mapadali ang ating pagtawid? Bangka o tulay? Tulay. Okay, tulay. Mas mapapadali ang ating, halimbawa, ang kalakal, pagtawid o pagdadala ng ating kalakal kapag nagamit tayo ng infrastrukturang tulay. Okay. So, ngayon naman, tatanungin ko kayo ulit kung naintindihan nyo ba ang ating tinalakay ngayon. So, ano nga ulit ang infrastruktura? Tungkol sa mga kalsada, palengke at tulay. Okay, magaling. Ngayon naman, ano-ano ngayong halimbawa ng infrastruktura? Palengke, tulay, kalsada. Okay, magaling. Ngayon naman, ano bang kahalagahan ng palengke sa kabuhayan ng tao? Dahil dito tayo bumibili at nagbibenta. Okay, very good, Ariana. Ngayon naman, ang kalsada. Anong kahalagahan ng kalsada sa kabuhayan ng tao? Dahil ang kalsada ay Ang kalsada ang nagdadala ng mga produkto patungo sa ibang lugar. Okay. Ano naman, sa tingin nyo, kapag walang mga infrastruktura, ano kaya ang mangyayari sa kabuhayan ng mga tao? Wala. Okay, magugutom, wala. At maaaring ang mga tao ay maghihirap. Okay. So, sa tingin ko, naintindihan ninyo ang ating tinalakay ngayong hapon. So, linisin ang inyong lamesa at kumuha ng isang short bond paper at gawin itong ating gawain. Okay, gawain, pakibasa mga bata. Sa isang buong bond paper, gumuhit ng isang infrastruktura na makikita sa inyong lugar na natutulong sa kabuhayan ng mga tao. Pagkatapos ay kulayan ito. Okay. Sa gawain ito, kayo ay guguhit ng isang infrastruktura na makikita sa inyong lugar. So, mag-isip kayo kung ano bang infrastruktura na meron kami sa aming lugar. At yon ay iguguhit ninyo. Naintindihan ba? Yes. So, sa gawain yan, bibigyan ko kayo ng 10 hanggang 15 minuto para tapusin ang inyong gawain. So, ang inyong 15 minuto ay nagsisimula na. Okay, gawin niyo na ang gawain mga bata. Maaari kayong pumili sa kung anong meron sa inyong lugar. Meron ba kayong tulay? Meron ba kayong kalsada? O di kaya ay palengke? Pagkatapos ay kulayan ninyo. Okay, magsimula na mga bata. Tapos na ba mga bata? Hindi pa. Okay.
Pagpatuloy nyo lang. Okay, tapos na ba mga bata? Oo. Okay? Ngayon, pakipasan yung mga gawain at ako na ang magmamarka nito o magbibigay ng puntos. Okay? Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating pagtataya, ay magre-review muna tayo sa ating tinalakay ngayon. Ano nga ang mga halimbawa ng infrastruktura? Kalsada, tulay at palengke. Okay. Anong infrastruktura ang ginagamit kapag magdadala ng mga produkto mula sa isang lugar patungo sa isang lugar? Kalsada. Okay, magaling. Ito naman, kapag saan nyo nakikita ang mga pagkain na itinitinda, mga produkto na binibili? Sa palengke. Okay, magaling. Ngayon naman, pakilinis ang inyong mga lamesa. At sagutan ninyo ang ating pagtataya. Okay? Huwag kalimutang lagyan ng pangalan, baitang, at petsa. Baitang 3. At petsa ngayon ay Mayo 28, 2022. Okay. Ngayon, basahin ang panuto sa pagtataya A. Tukuyin at isulat sa patlang kung ito ba ay kalsada, palengke o tulay na tinutukoy sa pangungusap. Okay, 2 puntos. Bawat bilang yan mga bata ha. Kailangan basahin ninyo ng mabuti. Ano nga ang isusulat ninyo? Isang kalsada, palengke o tulay. Kung ano ang tinutukoy sa pangungusap. So, sa pagtataya B, basahin ang panuto. Isulat sa patlang ang tama kung gusto ang sinasaad sa pangungusap at mali naman kung hindi. Okay, kapag tama ang isinusaad sa pangungusap, lagay ang salitang Tama. tama. O malaking titik lahat. At kung mali, mali. Malaking titik pa rin ha. 2 puntos pa rin yan mga bata. So, sagutin nyo na ang ating pagtataya. Okay, mga bata, tingnan lamang ninyo ang inyong mga sariling papel. Tapos na ba mga bata? Okay, pagpatuloy. Okay, sino na ang tapos? Okay, magaling. Mayang. Okay, tapos na ba ang lahat?
Yes. Okay? Ngayon, mag-exchange kayo ng papel ng inyong mga kaklase. Ngayon naman, sa pagsasanay A, basahin ang unang pangungusap, Ariana. Tukuyin at isulat sa patlang kung ito ba ay kalsada, palengke o tulay na tinutukoy sa pangungusap. Okay? Tumayo ka, Ariana. Basahin ang unang bilang. Nagpapadali sa pagpapadala ng mga lokal na produkto papunta sa mga lokal na pamilihan. Okay? Sagutin mo. Ano ang iyong sagot? Kalsada. Okay? Sagot mo lang at aking yang wawastuhin pagkatapos. Huwag mo na ninyong lagyan ng check ang papel ng inyong mga kaklase. Kalawa, basahin. Nagpapadali sa Angkat. at pagdadala ng mga produkto mula sa ibang lugar patungo sa isang lugar. Anong sagot mo, Mayang? Kalsada, okay. Sa pangatlo, basahin, Ariana. Dito kumukuha ng pwesto ang mga tao para magtayo ng negosyo. Okay, isagot. Lagay yung sagot sa ating pisara. Okay, okay. Pang-apat, basahin, Mayang. Dinadaan na dito ang mga produkto patungong pamilihan sa halip na isakay ng bangka para makatawid sa ilog. Okay, ano ang sagot? At sa panglima, basahin, Ariana. Makikita Magbasa. dito ang mga itinitindang produkto tulad ng mga gulay, prutas, karne at iba pa. Okay, pakisagot. Atin muna ang wawastuhin ang pagsasanay A. So sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Kalsada. Hindi. Ang tamang sagot ay tulay. Lokal na produkto. Kalang ha? Okay, basahin. Nagpapadali sa pagpapadala sa mga lokal na produkto papunta sa mga lokal na pamilihan. Ano ang sagot? Tulay. Hindi, tulay. Sa ikalawang, ang tamang sagot ay tulay. So sa ikalawang bilang, anong sagot? Kalsada. Okay, magaling. Sa ikatlo, palengke. Sa ikaapat, Tulay. tulay. At sa panglima, Palengke. okay. So ito ay 5 puntos. Times 2, magiging 10. So kung may mali kayo, so 4 yung puntos na kuha nyo. 4 times 2 equals 8. Okay, sa pagtataya, B na tayo. So basahin ang unang bilang. Ariana, Nahihirapan ang mga tao na bumili ng mga produkto sa palengke. anong sagot? Mali. Okay, ang sagot ay mali. Okay, lagyan ng iwaston nyo. Sa pangalawa, pakibasa, Mayang. Mas mabilis ang paghahatid ng mga produkto kapag sira ang mga kalsada. Okay. Mali. O ano, bakit mali? Bakit mali ang number 2? Dahil? Hindi mabili. Dahil sira ang mga kalsada. O, yun ang nagpapamali sa pangungusap. So, sa pangatlo, Ang mga sementadong daanan ay nagpapabilis sa pagbiyahe ng mga sasakyan na nagdadala ng mga produkto. tama o mali? O, tama. Magaling mga bata. Okay, sa pang-apat. Ang tulay ay nagpapadali sa pagpapadala ng mga lokal na produkto. Mali. Ang sagot ay tama. So, ang tulay, kapag
Ganito yan, class. O kapag nasa lokal lang na lugar, ang ginagamit ay ang tulay. So, sa panglima, ako na ang babasa sa panglima. Ang kalsada, tulay, at palengke ay halimbawa ng infrastruktura. Tama o mali? Tama. Okay, magaling. Okay? Times 2 pa rin mga bata. Times 2 pa rin. So, 10. So, ang kabuuang puntos ay 20. 20/20. Okay? Kapag tinawag ko ang inyong mga pangalan, sabihin ninyo ang inyong mga puntos. Okay? Handa na ba? Okay, Ariana. 16. 16. Okay, very good. Magaling. So, 2 lang ang iyong mali. Okay. Mayang. 18. Wow, very good. Muntik nang maging perfect. So, isa lang ang mali ni Mayang. So, bigyan ninyo ang inyong mga sarili na masigabong palakpakan. Okay, very good mga bata. Dahil, napansin ko talaga na meron kayong naiintindihan sa ating talakayan ngayon. Ano nga ulit ang ating talakayan? Tungkol sa infrastruktura. Ulitin? Infrastruktura. Infrastruktura. Okay, ngayon, pakikuha ang inyong kwaderno para sa takdang aralin at kopyahin ang inyong takdang aralin. Okay, sa takdang aralin, sa inyong kwaderno, Magtala ng 5 benepisyo o pakinabang ng pagkakaroon ng infrastruktura. 5 benepisyo o pakinabang ng mga infrastruktura. So pagkatapos nyo sulatin yan mga bata, ilalagay ko ang aking signature para malaman ko na kinopya nyo talaga ang ating takdang aralin ngayon. Okay, tapos na ba? Okay, akin ang lalagyan ng aking perma. Okay. Okay, mabuti mga bata. So ngayon, tapos na ang ating talakayan. Linisin na ninyo ang inyong mga lamesa. Ipasok na ninyo sa inyong mga bag ang inyong mga gamit at pakipulot yung mga dumi, mga basura sa inyong mga lamesa o sa ilalim ng inyong lamesa at pakilagay sa ating basurahan. Okay? Maraming salamat mga bata. So magsitayo na tayo para sa ating panapos na panalangin. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa paggabay sa amin, sa aming talakayan. At sana po ay natutunan ng maayos na mga bata ang aming talakayan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, paalam mga bata, sana'y may nakuha kayong o may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong hapon. Sige. Umuwi kayo ng ligtas. Paalam mga bata. Thank you and goodbye and thank you, teacher. Okay?